Sabi nga nila, sa panahon ngayon, isang chat lang ang kailangan para makahanap ng pag-ibig. Pero paano kung ang taong akala mong magpapasaya sa buhay mo, siya palang magdadala sa'yo sa pinakamadilim na bangungot? Magandang araw at maligayang pagdating sa Ink and Secrets. Ako po si Miss Regine at ito ang kuwento ng isang lalaking muntik nang magbayad ng pinakamahal na kapalit dahil lamang sa isang online date. Hi Miss Regine, itago nila lang po ako sa pangalang Nathan. 2 taon ang nakalipas mula nang mangyari ito. Pero hanggang ngayon hindi na ako muling gumamit ng dating app. Isa akong 29 anyos na software engineer. Tahimik lang ang buhay ko. Trabaho, bahay, trabaho ulit. Dahil halos wala na akong social life, naisipan kong subukan ng isang dating app. Hindi ako naghahanap ng laro. Gusto ko lang talagang makakilala ng seryosong babae. Ilang araw din akong swipe ng swipe hanggang sa may nakilala akong babae. Si Claire. Simple lang ang profile niya. Walang sobrang sexy na litrato. Hindi rin siya mukhang influencer. Isang normal na babae lang. Maganda, mahinhinang ngiti, at mahilig daw sa mga libro at coffee shops. Siyang unang nag-message. Hi, ikaw ba talaga yun si picture? Napangiti ako. Doon nagsimula ang lahat. Halos gabi-gabi kaming magkausap. Minsan umaabot kami ng madaling araw. Napansin kong napakadali niyang kausap. Parang matagal na kaming magkakilala. Pareho kami ng humor. Pareho na ng hilig ng pelikula. Makalipas ang 3 linggo, siya na mismong nagyaya. Nathan, gusto mo bang magkita tayo? Hindi ako agad pumayag. Sa totoo lang, maingat ako. Pero nang mag-video call kami, nawala ang lahat ng duda ko. Siya talagang nasa picture. Pareho ang muka. Pareho ang boses. Wala akong napansing kakaiba, kaya pumayag ako. Napagkasunduan naming magkita sa isang sikat na cafe. Maaga akong dumating. Lumipas ang 10 minuto, 15, 30, wala pa rin siya. Kukunin ko na sana ang cellphone ko para tawagin siya nang bigla akong makatanggap ng message. Sorry, nahihiya kasi ako Nasa kabilang building ako. Pwede bang sunduin mo na lang ako? May kasama pang location. 3 minuto lang naman ang layo. Hindi na ako nag-isip. Naglakad agad ako papunta roon. Isa pala tong lumang commercial building. Halos wala ng tao. Tahimik. Madilim ang hallway. Kaya muli akong nag-message. Claire, nasan ka na? Nag-reply siya agad. 3rd floor, room 308. Napahinto ako sa tapat ng elevator. Isang hakbang na lang sana at aakit na sana ako sa 3rd floor. Pero biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Kapatid ko ang tumatawag. Nagtaka ako dahil bihira siyang tumawag, lalo na kapag gabi. Agad ko yung sinagot. Hello? Halos umiiyak ang boses niya. Kuya, nasan ka kuya? Nasa, may kikitain lang ako. Bakit? Kuya, umuwi ka na. Nasa ospital si mama. Parang huminto ang mundo ko. Ano? Bigla siyang nahimatay. Nasa emergency room kami ngayon. Anong nangyari? Hindi pa namin alam. Ang sabi ng doktor, kailangan ka rito. Hindi na ako nag-isip. Sige, pupunta na ako. Pagkababa ko ng tawag, agad kong binuksan ang chat naming dalawa ni Claire. Mabilis akong nag-type. Claire, I'm so sorry May emergency sa pamilya namin Nasa ospital si mama. Hindi ako makakarating. Bawi ako sa'yo, promise. Ilang segundo lang, nag-reply siya. Sayang naman, naghihintay na sana ako rito. Napapikit ako. Pasensya na talaga Next time na lamang tayo magkita. Okay, ingat ka. Kakaiba. Hindi ko alam kung bakit,
Pero parang ang lamig ng huli niyang mensahe. Hindi na rin ako nagtagal. Tumalikod ako at mabilis na lumabas ng building. Nag-book ako ng taxi papuntang ospital. Habang nasa biyahe, may pumasok na notification. Akala ko si Claire ulit. Pero isang unknown number. Isang laman ng mensahe niya. Maswerte ka. Nakapakunot noo ako. Sino to? Hindi ko na lamang pinansin. Pagdating ko ng ospital, nadatnan kong maayos ang kalagayan ni Mama. Mataas lang pala ang blood pressure niya. Nakahinga ako ng maluwag. Pero maya-maya lang, may nakita akong breaking news sa TV ng emergency room. 3 lalaki pinaghahanap matapos ang tangkang pagdukot sa isang lalaki sa abandonadong commercial building. Unti-unti akong nakapalingon sa screen at nang ipakita ang CCTV, nanigas ang buo kong katawan. Iyon ang building kung saan kami dapat magkikita ni Claire. Hindi ko maalis ang tingin ko sa telebisyon. Paulit-ulit na pinapakita ang footage ng abandonadong building. May mga pulis, may crime scene tape, may mga taong nagkahagulo sa labas. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay kong hawak ang cellphone. Bigla akong naalala si Claire. Kung totoo ngang nasa room 308 siya, baka nadamay siya. Agad kong hinanap ang pangalan niya sa contact list. Hindi na ako nagdalawang isip. Tinawagan ko siya. Sa ika-4 na ring, sinagot niya rin. Hello? Halata sa boses niyang kinakabahan. Claire, ayos ka lang ba? Napanood mo bang balita? Sandaling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Oo, napanood ko. Nasaan ka ngayon? Nasa apartment. Natatakot ako, Nathan. Kanina, may kumakatok sa pinto ko. Ano? Paulit-ulit. Mga 5 minuto rin silang kumakatok. Hindi ko binuksan. Natakot ako. Pagkatapos na wala na lang sila. Ay, buti naman kung ganun. Buti hindi mo binuksan. Kung nagkataon. Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. Napabuntong hininga ako. Pasensya ka na talaga. Kung hindi dahil sa emergency, siguro pareha tayong napahamak. Ang importante, ligtas tayong dalawa. Claire, sa susunod, huwag na lang tayo sa liblib na lugar magkita. Sa coffee shop na lang, o kaya sa mall. Yung maraming tao. Mas ligtas. Hindi siya agad sumagot. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina siya nagsalita. Sige, mas gusto ko rin yun. Okay, kita na lang tayo ulit ha kapag okay ng lahat. At kapag nakarecover na rin si Mama. Take care, Claire. You too, Nathan. At doon na nga natapos ang tawag. Lumipas ang 1 linggo. Unti-unti nang bumalik sa normal ang lahat. Naka-discharge na si Mama. Tahimik na rin ang balita tungkol sa nangyaring insidente sa abandonadong building. At kahit papano, nabawasan na rin ang kaba ko. Mas naging madalas ang pag-uusap naming dalawa ni Claire. Halos araw-araw na kaming magka-chat. Minsan, video call pa. Napagkasunduan naming magkita ulit. Pero sa pagkakataong to, sa isang sikat na coffee shop sa loob ng mall. Maraming tao, maliwanag at mas ligtas. Hindi ko mapaliwanag pero excited ako. Parang teenager na unang beses makikipag-date. Natawa pa nga ang kapatid ko nang makita kong ilang beses nagpapalit ng polo. Kuya, date lang naman yun eh. Hindi ka naman ikakasal. Ay, ewan ko ba? First time kong ma-excite ng ganito eh. Pagkatapos kong maligo, naglagay pa ako ng paborito kong pabango. Sinuklay ko ng maayos ang buhok ko. Sinigurado kong plansyado ang polo. Pati sapatos, pinunasan ko pa. Habang ginagawa ko yun, napapangiti na lang ako. Sana maging maayos na ngayon. Sana wala nang emergency. Eksaktong 5:00 ang usapan namin. 3:00 pa lang, nasa opisina na ako. Bala kong mag-out ng maaga. Nang bigla na lang bumukas ang pinto ng conference room, lumabas ang manager namin. Seryoso ang kaning muka. Lahat ng developers, conference room. Nagkatinginan kaming lahat.
Pagpasok namin, hindi magandang balita. Nagkaroon ng malaking problema sa system ng pinakamalaki naming client. Kailangan tong maayos bago maghating gabi. At ang masama, lahat kami required mag-overtime. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Napatingin agad ako sa orasan. 4:00 na. Lumapit ako sa manager. Ma'am, pwede po bang umalis muna ako? May importante lang po kasi talaga akong lakad eh. Sorry Nathan, critical to. Kapag hindi natin naayos, milyon ang mawawala sa kumpanya. Napabuntong hininga ako. Wala akong magawa. Bumalik ako sa mesa ko. Agad kong tinawagan si Claire. Hindi niya sinagot kaya nag-message ako. Claire, I'm so sorry. Bigla kaming pinag-overtime eh. Hindi talaga ako makakaalis. Makalipas pa ang 5 minuto, tumawag siya kaya agad kong sinagot. Hello? So, hindi ka na naman darating. Napapikit ako. Claire, biglaan lang talaga eh. Kung pwede lang. Alam mo ba, pangalawang beses na to. Alam ko, kaya nga humihingi ako ng sorry. Babawi ako, promise. Natawa siya, pero hindi yun masayang tawa. Promise? Yan din ang sinabi mo nung una. Claire, hindi ko lang talaga kontroladong nangyari. Emergency lamang talaga sa trabaho. Tingnan mo pa ang oras. Nasa opisina pa ako. Kung gusto mo, bukas o sa weekend, ako ang pupunta kung saan mo gusto. Hindi na kita paghihintayin. Napapagod na akong umasa. Claire, hindi kita niloloko. Kung gusto mo mag-video call tayo ngayon, ipapakita ko pang opisina eh. Para patunayang nagsasabi ako ng totoo. Muli siyang natahimik. Pagkatapos mahinang nagsalita. Sige, naniniwala naman ako. Nasasaktan lang ako. Ay, pasensya ka na talaga ah. Hindi ko talaga ginusto to. Basta hintayin mo lang ako ah. Kapag natapos ang project na to, wala nang makakapigil sa date nating dalawa. O sige, ingat ka. Ikaw rin. Natapos ang tawag. Hindi ko na malayang 11:00 na pala ng gabi. Pagod na pagod kaming lahat. Halos nakayuko na sa antok ang mga katrabaho ko habang isa-isang lumalabas ng opisina. Ako naman napahawak sa tiyan. Kumakalam na ito sa gutom. Hindi na ako naghapunan sa sobrang dami ng trabaho. Habang naglalakad papunta ng sasakyan, may nadaanan akong maliit na lomihan. Isa yun sa mga paborito kong kainan kapag overtime. Mainit ang sabaw, tahimik ang lugar, at bukas pa kahit gabi na. Pumasok ako. Kuya, yung isang special lomi nga po. Isang iced tea na rin. Sige sir. Habang hinihintay ang order ko, napansin ko nga may maliit na telebisyon sa sulok ng tindahan niya. Nakabukas ang balita. Hindi ko naman to gaanong pinapansin hanggang sa marinig ko ang reporter. Isang malaking operasyon ang sinagawa ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police ngayong gabi na nagresulta sa pagkakaaresto ng pinaniniwalaang leader ng isang organisadong sindikato na gumagamit ng mga pekeng pagkakakilanlan upang makapangloko at makapangbiktima ng kanilang mga target. Napalingon ako. Napahigop ako ng sabaw. Tahimik lang akong nakikinig. Habang nagpapatuloy ang reporter. Ayon sa mga otoridad, gumagamit umano ang grupo ng iba't ibang pangalan, social media accounts at peking dokumento upang makuha ang tiwala ng kanilang mga biktima. Ay, ang dami talagang manloloko ngayon. Saktong dumating ang lomi ko. Sir, order niyo po. Salamat kuya. Kumuha ako ng kutsara. Isang subo pa lang, ang biglang nagpalit ng eksena ang balita. Lumabas ang CCTV footage ng operasyon. May mga pulis, sasakyan at may babaeng nakaposas. At nang i-zoom ng kamerang mukha nito, halos mahulog ang kutsara sa kamay ko. Nanigas ako. Si Claire iyon. Hindi ko na malunok ang pagkain ko. Pakiramdam ko, tumigil ang tibok ng puso ko. Mabilis kong nilapag ang kutsara. Napalapit ako sa telebisyon.
Parang umaasa akong nagkakamali lang ako ng tingin. Pero hindi. Siya nga. Si Claire nga yun. Nakayuko, nakaposas, napapalibutan ng mga pulis. Muling nagsalita ang reporter. Kinilala ng mga otoridad ang sospek bilang si Cassandra Villa. Nanlaki ang mga mata ko. Cassandra? Na gumagamit umano ng hindi bababa sa 12 magkakaibang pangalan sa iba't ibang online dating platforms. Ayon sa investigasyon, si Cassandra ang umano'y pangunahing recruiter ng sindikato. Siya ang nakikipagkilala sa mga target sa social media at dating applications. Kapag nakuha niya ng tiwala ng biktima, siyang nag-aayos ang lugar ng pagkikita. Doon na umano inaabangan ng iba pang miyembro ng grupo ang target. Hindi na ako makahinga. Biglang bumalik sa isip ko ang unang date namin. Ang abandonadong building. At ang tatlong lalaking nadakip. Same sa lugar na yon. Unti-unti kong napagtanto ang lahat. Hindi ako muntik ng mailigtas ni Claire. Siya pala ang nagdala sa akin doon. At ang emergency ni Mama ang tumulong para hindi ako mahulog sa bitag nila. Diyos ko, kung hindi tumawag ang kapatid ko noon, isa na siguro ko sa maniwawala ngayon. Pero ang mas lalong nagpanginig sa buong katawan ko ay ang huling sinabi ng reporter. Bagamat na aresto na ang sospek, pinaniniwala ang may ilan pa sa kaning mga kasabwat ang nakatakas. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad upang matunto ng iba pang miyembro ng sindikato. Bigla akong napahigpit sa hawak ng baso. Hindi na ako nagtagal sa lumihan. Hindi ko na rin naubos ang pagkain ko. Hindi mawala sa isip kong mukha ni Claire o mas tamang sabihin, Cassandra. Lahat ng sinabi niya, lahat ng ngiti niya, puro kasinungalingan. Kinabukasan, hindi na ako dumiretso ng opisina. Nagpunta ako sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Pagpasok ko pa lang, lumapit agad ang isang investigador. Sir, may maitutulong po ba kami? Huminga ako ng malalim. Sa tingin ko po, muntik na po akong maging biktima ng babaeng naresto kagabi. Agad nagbagong ekspresyon ng mga investigador. Pinapasok nila ako sa isang opisina. Halos 3 oras akong nagbigay ng pahayag. Kinuwento ko ang lahat. Ipinakita ko rin ang lahat ng screenshots ng mga pag-uusap namin. Mga litrato, pati ang location na pinadala niya nung unang dates sa namin. Tahimik namang nakikinig ang mga investigador. Minsan nagsusulat, nagtatanong. At pagkatapos ng lahat, isang senior investigator ang tumingin sa akin. Mr. Nathan, maswerte kayo. Sa totoo lang po, ngayon ko lang din po na-realize yan. Binuksan niyang isang folder. May ilang larawan sa loob. Mga lalaking nawawala. May ilan ding bangkay na natagpuan matapos ng ilang buwan. Naniniwala kaming ganito rin ang nagsimula ng karamihan sa mga biktima. Sa dating app, online relationship, meet up, pagkatapos hindi na sila nakita pang muli. Nanlamig ang buong katawan. Napapikit ako. Kung hindi nagkasakit si Mama nung unang beses, kung hindi kami pinag-overtime ng pangalawang beses, malamang isa na rin ang litrato ko sa folder na yun. Bago ako umalis, inabutan ako ng investigador ng calling card. Kung may maalala pa kayong detalye, tumawag lamang ho kayo. Maraming salamat po. No, kami ang dapat magpasalamat. Malaking tulong ang testimonya ninyo. Lumipas ang 6 na buwan, unti-unti nang nahuling iba pang miyembro ng sindikato. Base sa mga impormasyong nakuha sa cellphone at sa laptop ni Cassandra, marami pang buhay ang nailigtas. Marami ring pamilya ang nabigyan ng kasagutan. Ako naman, tuluyan ko nang binura ang lahat ng dating apps sa cellphone ko. Hindi dahil sa takot akong makipagkilala, kundi dahil natutunan kong hindi lahat ng magagandang ngiti ay totoo. At hindi lahat ng taong nagsasabing mahal ka ay mabuti ang intensyon. Sa panahon ngayon, napakadaling makakilala ng bagong tao sa internet. Pero tandaan natin na ang tiwala ay hindi dapat binibigay dahil lamang sa magagandang salita, video call o mga larawang nakikita natin sa screen.
Hindi masamang magmahal o maghanap ng makakasama sa buhay. Pero mas mahalagang maging mapanuri at mag-ingat. Minsan, ang isang simpleng pag-iingat ang nagiging dahilan kung bakit ligtas pa rin tayong nakakauwi sa ating mga pamilya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment at mag-subscribe sa Ink and Secrets. I-click na rin ang notification bell para hindi nyo mamiss ang ating mga susunod na kwento ng misteryo, thriller, suspense at mga lihim na maaaring mangyari sa totoong buhay. Muli, ako po si Miss Regine at ito ang Ink and Secrets.